Nanaig ang Rain or Shine Elasto Painters kontra dito sa Phoenix Fuel Masters kagabi dito sa unang paghaharap nila at ng kanilang dating team captain na si Gian Mamuyak. Sa wakas nakaisang panalo itong ROS at ang balita natin ngayon ay mukhang merong isang trade na posibleng mangyari naman at ang tinutukoy dito ay itong si Andre Karakot. Pagkatapos bitawan ng Rain or Shine itong si Gian Mamuyak at dalhin sa Phoenix kapalit ng first round draft pick. Ang balita naman ngayon ay baka itong si Karakot naman ang i-trade ng Rain or Shine Elasto Painters sa Converge naman. At baka ang kapalit din ito ay isang future first round draft pick. Ang sitwasyon ni Karakot at itong si Gian Mamuyak ay parehas lang. Hindi sila magkasundo dito sa contract agreement at yan ang dahilan kung bakit baka ito matrade na. Kung sakasakali, itong si Andre Karakot kung siya ay mapunta sa Converge Fiber Xers, makakatulong yan pagdating dito sa kanilang guard rotation. Nandiyan na si Juan Gomez de Leaño, si Mikey Williams, and si Archie Concepcion. Pero kung isasama mo pa dyan, itong si Andre Karakot mas lalalim yung backcourt ni Coach Delta Pineda. Kaya sa tingin ko magiging balance naman itong trade na to dahil kilala naman natin si Coach Cheng Giao. Ang gusto niyang makakapalit ng mga players niya na nagpapatrade ay mga draft pick. So kung makakakuha siya ng first round draft pick mula dito sa Rain or Shine sa Converge Fiber Xers ay sulit na yon. Kaya sa tingin ko papayag si Coach Cheng Giao sa ganyang klaseng trade at wala naman tayong nakikita na magiging issue kung sakasakali nga na ito'y matuloy. Alam din naman natin na matindi maglaro itong si Andre Karakot at strict shooter yan at yan yung tipo ng player na kinakailangan ng Rain or ng Converge Fiber Xers ngayon. Kaya hindi na ako magugulat kung ito talaga ay mangyari. Dahil syempre, alam naman natin na itong si Coach Delta Pineda naghahanap yan ng mga talents na makakatulong sa Converge at si Coach Cheng Giao naman gusto niyang kumuha ng mga players naman na po pwede talaga magbigay ng dagdag lakas dito sa Rain or Shine. Naka-jackpot itong si Michael Phillips pagkatapos niyang pumirma dito sa Kyoto dito sa Japan B-League dahil ayon dito kay Homer Sison at sa Spin PH, yung kontrata nito ay umaabot ng halos 30 million pesos ang halaga. Ibig sabihin, yung kanyang kikitain dito halos mahigit 1 million every month at ang total nga ay 30 million. Samantala kung nagpa-draft siya sa PBA, ang maximum lang na makukuha niya bilang rookie ay 250,000 or kung maging veterano siya, 420,000 a month. So, ibig sabihin, mas malaki talaga ang pera dito sa Japan B-League at maski na sa ibang bansa. Kaya yan ang dahilan kung bakit maraming mga players ngayon dito na sasali sana sa draft ay nagsusubok na lamang dito sa Japan B-League na maglaro. Dahil mas maganda at mas malaki yung kontratang makukuha nila. Marami ngayon na nagtatanong kung bukod dito kay Michael Phillips, meron pa kayang susunod. Ang alam natin itong si Kay Manny Ladi, yan yung isang projected na top pick ngayon dito sa draft. Pagkatapos ng umalis ni Phillips. Pero meron ding mga balita na baka itong si Ladi ay isa rin doon sa mga players na makakuha ng offer mula sa Japan at magdesisyon na umalis din dito sa UAAP at maglaro sa Japan at hindi na magpa-draft sa PBA. Kung sa bagay, wala nang magugulat dyan dahil alam natin na maganda talaga yung offer doon at hindi naman natin masisisi yung mga nabanggit na mga players kung doon nila gusto maglaro dahil syempre hanap buhay yan para din sa sarili at sa pamilya nila. Ang tanong na lang, paano may maintain ng PBA yung kanilang competitive advantage kung yung mga top players ng Pilipinas ay nagpupunta na sa ibayang dagat. Pero sabi nga na hindi naman lahat yan ay makakatanggap ng kontrata sa Japan at eventually meron din yan babalik. Tignan ninyo si RJ Abarientos, naging Rookie of the Year sa Korean Basketball League pero nagdesisyon bumalik dito sa Pilipinas maski na si Robert Bolick. So, yan yung sitwasyon ngayon dito kay Michael Phillips at kung ba't hindi na siya sasali sa PBA. Ang San Miguel bigman naman na si JM Calma ay baka isa dito sa mga players na hindi na magtagal dito sa lineup nila. Kung inyong napapansin dito sa San Miguel, no, ever since itong si Coach Peter Martin ang humawak dahil nasa sick bay pa itong si Coach Leo Austria, meron ng mga players dyan na hindi na masyadong nagagamit. Ito si Chris Rosales, si Royce Mantua at ito si JM Calma at si Jeron Teng. At ngayon ang balita naman baka raw itong si JM Calma ay trade na rin ng San Miguel Beermen lalo na kung sa tingin nila ay hindi naman ito magagamit pa. Kung sa bagay kasi dito naman sa Governor's Cup, syempre dahil may import, limited talaga yung minutes ng mga local players. At lalo na ngayon, yung laro ni George King ay power forward. Ang nangyayari, ito si JM Calma hindi nabibigyan ng minuto. Dahil syempre, nandyan na si Junmar Fajardo, syempre yan ang center. Plus si Motau Tua, si Roddy Brondial. Yan yung mga ginagamit talaga
ni Coach Peter Martin at maski na ni Coach Leo Austria. So dito natin makikita ngayon kung ano yung po pwedeng gawin ditong lineup nitong si Coach Peter Martin. Aling i-trade nga nila itong si JM Calma. Marami naman silang pwedeng pagdalahan yan dahil alam natin talented to si Calma at gusto niya makuha ng iba't ibang mga teams ngayon sa PBA. Ang magiging question na lang, sino ba ang gustong kapalit ng San Miguel Beermen? At dahil yan ang magdedetermina kung saan nila ito matitrade. Gusto ba ng SMB ng isang wingman, ng isang point guard, o naghahanap pa sila ng isa pang center? So sa ngayon, ang balita pa lang ito si JM Calma raw ay po pwedeng i-trade pero hindi pa alam kung saan ito mapupunta. Yan ngayon yung sitwasyon dito sa San Miguel. Pero other than that, mukhang set na yung lineup nitong si Coach Leo Austria. Ang iniintay na lang natin ay kung kailan ito babalik dito sa San Miguel Beermen para mag-coach. Dahil medyo 2 games na to na hindi pa nakakapag-coach si Leo. May bad news naman dito sa Blackwater Bossing dahil 6 weeks hindi makapaglalaro si Christian David dahil mag-undergo daw ito ng knee surgery. Ito'y kinumpirma mismo ng kanilang coach na si Pat Aquino. At yan ngayon yung nagiging problema nitong Blackwater na natalo kagabi. Medyo masaklap yung pagkatalo ng Blackwater dahil humabol sila mula doon sa 17-point lead ng Meralco. At meron sana silang pagkakataong manalo dito kaya lang hindi sila naka-score lalo na nung last play nung nabitawan ni RK Ilagan yung bola at hindi man lang sila naka-attempt. Kaya sa tingin ko mukhang itong Blackwater Bossing maganda yung start nila 2-0 ngayon 2-1 na. Pero ang problema dito, itong injury kay Christian David, mararamdaman talaga nila yan. Dahil alam natin, kulang naman sa big man talaga itong Blackwater Bossing. At kung sakaling hindi makapaglaro ito si Christian David, ang laking bagay nito. So iyan ngayon yung kailangang pagplanuhang mabuti ni Coach Pat Aquino. Pero so far, maganda ang nilalaro ng Blackwater Bossing. At yan yung nakikita nating dahilan kung bakit marami nagsasabi ang mukhang yung galaw ngayon ng Blackwater Bossing parang hindi farm team yung talagang lumalaban. At sabi nga nila syempre nalulungkot ang NLEX dyan dahil habang gumaganda ang laro ng Blackwater yung draft pick nila bumababa. So yan yung makikita natin problema dito sa Blackwater Bossing kung sakasakali nga na hindi ito magtuloy-tuloy. At alam natin na itong Blackwater Bossing talaga pipilitin yan at gagawan talaga ng hakbang para maipakita na sila talaga ay magiging isa na doon sa mga seryosong teams talaga na magko-compete para makapasok sa playoffs. At parang yan talaga yung hinahanap ngayon nitong Blackwater Bossing na kanilang gagawin. Tignan natin kung maituloy talaga nila yan dahil mukhang yan ang kinakailangan ngayon nitong Blackwater para maipakita talaga na sila ay magiging ready na dito sa kanilang magiging kampanya. Dahil kung ikaw ang Blackwater Bossing, gusto mo talaga ipakita sa lahat na seryoso ka na mag-champion. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, si Dexter Domer, si Michael D, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si RG Bueno, Monde Guzman at ang iba pa.